Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is Sunday and this is our last installment for our current series, which is the power of forgiveness. So, our topic for today is a culture of forgiveness in the kingdom of heaven. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Matthew chapter 18 verses 23 to 35. So disclaimer lang, pasensya na po sa late na pag-upload natin today ng devotion since I have a lot of errands talaga every Sunday and it is such a busy day. So ayun, going back. So, yung Filipino version na lang yung babasahin natin kasi medyo mahaba siya and may time limit lang tayo. So, in ang Biblia 2001 version, ang talinghaga ng lingkod na hindi nagpatawad. So, starting from verse 23. Kaya't ang kaharian ng langit ay may hahambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa ay wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang aliping ding iyon sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya, siya'y umalis at ibinilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. So, and so on na siya. So, medyo mahaba kasi siya. So, i-summarize ko lang. So, merong isang alipin na nagkaroon siya ng utang. So, nagkautang siya sa isang hari. So, 100 talents or 100 talento yata yung nag-iutang niya based sa pagkakatanda ko. And, ayun nga, hindi siya nakapagbayad. So, ibinilanggo siya, di ba? And, ayun, finish niya yung consequences na ipinataw sa kanya nung hari. Dahil nga, hindi siya makabayad sa utang niya. But then, he cried out to the Lord to help him dahil nga hindi siya makabayad sa utang niya and humihingi siya ng pasensya. And dahil nalulugod ang Panginoon sa kanya, so pinatawad siya ng Lord and pinalaya siya sa pagkakabilanggo niya. So, nung nakalaya naman siya, dumating yung time na may siya naman yung pinag-utangan. So, may isa pang alipin na nagkautang sa kanya. And 'di ba, kung may isip natin, dumaan na siya dun sa situation na siya yung nakautang and hindi siya nakapagbayad. So dito naman sa situation niya ngayon, may nangutang sa kanya and hindi rin nakapagbayad. Pero ang ginawa niya is pinagmalupitan niya, 'di ba? Sinakal-sakal niya raw yung mga sinabi rito. Pinagmalupitan niya, 'di ba? So kahit pa nung napunta na siya sa situation na yon, kahit pa pinatawad siya ni God, is hindi yun yung ibinalik niya sa kapwa niya nung siya naman yung napunta sa sitwasyon na siya yung hindi nabayaran ng utang, di ba? So, ayun yung summary or pagkakaintindi ko dito sa story. So, para mas mapalawak naman natin ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, we have an obligation to forgive. So, we should always remember na forgiving is not a choice. So, forgiving is an obligation na ibinigay sa atin ng Lord dahil we have been forgiven a lot of times already. So, every day, every minute, every second, pinapatawad niya tayo sa mga naging kasalanan natin. And that is what we should also do sa mga kapatiran natin, di ba? Hindi lang sa mga kapwa natin Kristiyano, but to everyone. So, it is our obligation to forgive, di ba? Dahil nga, tayo ay patuloy na
or tayo mismo sa sarili natin, alam natin na patuloy tayo nakakagawa ng kasalanan and patuloy rin tayo pinapatawad and minamahal ng Lord. And that is what we should also be doing to our fellow people, di ba? Number 2, pride can be a hindrance to forgiveness. So, 100% that I agree. Since kapag nangunguna yung pride natin or ito yung umiiral, di ba? Parang kasi kapag nagpapatawad tayo, iniisip natin na nakakababa ng pagkatao, nakakababa ng pride kasi nga 'di ba, ginawan ka ng kasalanan kasi hindi mo gagantihan, 'di ba? Mga mapapride na tao lang ang mag-iisip na kailangan nilang mag-revenge bago sila magpatawad. So, yung pride na 'yon, ang daming negative effects na maidudulot nito sa atin, kaya ito yung dapat nating iwasan talaga. And gaya nga nasabi dito, it can be a hindrance to forgiveness. Number 3, failure to forgive has serious consequences. So, dahil hindi na natin natapos yung verses, I think meron ditong consequence na natanggap yung isang alipin from the Lord since, he failed to forgive, 'di ba? Yung kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya at hindi nakabayad agad, 'di ba? And bukod pa ron, 'di ba? Nag-resort siya into violence. Pinagmalupitan niya yung kapwa alipin niya hindi nakapagbayad sa kanya. And hindi ninanais ng Lord na mangyari yun, di ba? So, hindi mo na nga pinatawad, pinagmalupitan mo pa. Ang lupit talaga, di ba? So, failure to forgive has serious consequences. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, fulfill our moral obligation to God, which is to forgive. Number 2, humble ourselves before God. So we should forgive because God has been and still continuously forgiving us. Number 3, forgive and stop punishing ourselves. So for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify the reasons as to why is our failure to forgive has bad consequences.